Patuloy po tayo nagninilay sa utos ng pag-ibig. Maibigan kayo kung tinutupad niyo ang aking mga utos. Bahagi yun na kung saan ay ito yung paanyaya na ibinibigay ni Jesus na nawa makatuon tayo sa kanyang mga utos na nakabase sa pag-ibig. Yung isang pamantayan niya rin tumayalin higit sa pagsunod gawa sa ugnayan ng amo at ng alipin. Ang pamantayan niya rin kung ay kaibigan. Hindi ito between, kung tawagin nga po natin ay yung namumuno at pinamumunuan. Ito ay co-partnership, no? Bahagi yun. Medyo mabigat din kasi tayo ay binibilang na Jesus bilang kasamahan. Sa terminolohiya na ginamit dito yan, hindi bilang alipin. Ibig sabihin, isa yung level na pakipag-ugnayan. So, at isa rin ipinapanik nito natin na yung ipinapaalam, hindi nililihiman. So, bagaman kasi kung magkawin natin ito, wala nang paliwanag basta kakawin. Kaya napakahalaga na yung panayan at pinahayag ni Jesus. At kung tutusin, ito rin yung isang mahalagang elemento na tinatawag namin yung synodality. Hindi ka lamang kasunod na nasa likod ka. Ikaw ay kasama on the same page. Hindi ka lamang nasa likod, kasabay ka. Bahagi mo. Hindi ka nasa una na matawagin natin ay kung minsan iba, makita namin yung mga matawagin natin ay kapag ikaw ay pinapauna, parang bagang pinapain ka. Kaya ka pinapauna. Hindi ka naman nasa likod. Para naman matawagin natin ay kapag pinapauni ka, ikaw ay kasabay. Yun ang ibig sabihin ng synodality. At kapag sinabi natin synodality, ay yung pinamanipulito ni Jesus. Alam kung bakit ginagawa yung bagay nito. Hindi yung, ba't mo ginagawa yan? Hindi, nasunod lang ako. Hindi ko alam kung bakit. Kasi pinapasunod lang ko rin ko. Pwede rin yun. Kaya lang, hindi yun yung hamon na pinapamanin ni Jesus. At dito po ngayon sabi na natin, 2,000 years ago. Kaya napakahalaga mo yung information dissemination. Dapat tayo yung sapat na kaisipan. Bakit natin ginagawa ang mga bagay nito? Hindi yung kapag tinanong tayo, bakit natin ginagawa ito? Hindi, nakasanayan lang.
mababaw. Walang kalinangan. Walang maliwanag na kalisitan. Ibig sabihin, hindi tayo ka-level ng kalinangan na Jesus. Bahagi mo yun. At lalo-lalo naman sa panahon na ito, bakit na ginagawa yan? Sabi lamang ng sunog. Hindi, no? Halipin ka lang nun. Kapag gano'n, hindi pinapalag sa ito kung bakit na ginagawa yung isang bagay. Hindi, sumunod ka. Tawag na natin ngayon na yan. Blind obedience. Yung pagsunod kay Jesus ay isang ulan ng pagsunod. Hindi mo dapat. Kaya napakalaga rin yung patuloy na pagninilay. Makita natin na kaya natin ginagawa yung mga bagay na ito kasi kabilang tayo na Jesus sa pagtugon sa pahayaya na pinapahayag sa atin ng mga kapal. Bagaman sabi nga ulit ko ni Jesus, ay ako ang pumili sa inyo. So bahagi nyo ito, hindi na mahulugan na pinili tayo na Jesus. Hindi lamang na susunod tayo na hindi natin naiintindihan. Yun ay kung tawagin natin ay correspond sa pinili natin yun. Bagaman sabi na natin, sa Jesus ang pumili sa akin. Ay another aspect naman yun. Kung tawagin natin ay yung sabi nga natin yung pagkakataon at naging bahagi ng kanyang pagtugon ay isang biyaya. Isang biyaya. Hindi isang pribilehiyo. Yun naman ay huwag natin kalimutan na yung posisyon na pinapibigyan natin ngayon mula sa grasya ng Diyos. Kabaligtaran ito sa kaisipan natin ay deserving. No. God made you deserving. But you do not deserve it. Tinawag lang tayo ng Diyos kaya tayo natin ito. Hindi tayo natin kung tayo ang pinakamagaling. Hindi tayo tinawag ng Diyos sapagkat tayo yung makapagbibigay ng solusyon. Maliwanag naman ito na binigyan pa siya ng player sa kanyang paanyaya pagkatapos na siya yung mahirap bilang kapalit ni Pope Francis na ito ay isang tungkulin na iniaral ng Diyos sa kanya. Hindi ito bahagi ng pagkilos natin kaya ka na nandiyan ay sapagkat gawa mo. Kapag ang kaisipan namin, ba't ka nandiyan? Ay gawa mo. Hindi. Mali. Hindi ka dapat yan. Lalo-lalo sa larangan ng paglilingkod sa Diyos. We do not deserve it. Bahagi mo yun. Kaya nga, sabi nga natin, yung pamantayan at isang kalimutan palagi ang binabanggit natin, yung the primacy of grace. Una at higit sa lahat, ito'y biyaya ng Diyos. Asa na, makita natin ito, no? Na kaya ito'y pinagkaloob sa atin, ay sapagkat ito ay biyaya ng Diyos. Hindi sapagkat magaling tayo. Hindi sapagkat may connection ako. Hindi sapagkat mayaman ako. Hindi sapagkat mabait ako. Hindi. No? Kaya sabi ko sa mga pagninilay natin, katulad ng mga gawa ng apostol. Dito kasi sa gawa ng mga apostol. Ito na yung sagot.
ng Council of Jerusalem tungkol sa usapin na ibinahagi, no? Yan yung huli ko. Kami mga apostol at matatanda ay umabati sa mga kapatid na hindi sa Algeria, sa Syria, wala lang natin kung saan sa Syria, at Cilicia ay bahagi ng Greece. Nabalitaan namin, ginugulo kayo ng ilang kasamahan galing dini. No? So, hindi yung mga nabanggit na magaling sa Juda. No? Bagaman hindi namin sila inutusan, di umano'y binabagabag kayo sa pamagitan ng kanilang sinasabi. Binanggit na namin, no? yung kinakailangan tulian. Kaya napagkaisaan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng aming mga minamahal na Bernabe at Pablo na di nag-atibiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon Jesucristo. Sinusubo na namin sa inyo ang narosahan sa sulat na ito sa udyok ng Espiritu Santo. Sa udyok ng Espiritu Santo. Kaya nabanggit ko rin sa inyo yung conversation with the Holy Spirit na nag-iba sa namin na huwag kayong agangan ng iba pang pasaning maliban sa mga bagay na talagang kailangan. So, binahagi ito, huwag kayong kakain ng anumang inyandok sa mga Diyos-Diyosan ng dugo ng mga hayop na tinindig, huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo mga bagay na hindi mapapabuti sa mga bagay na ito at mapapabuti kayo. So, bahagi yun na kung saan nakikita natin. Kaya, kung tutusin mo, yun ang magiging pamantayan natin kapag sinabi natin bilang mga sinuko ng ating Diyos, yung mga tinatawag natin paanyaya natin tumutugon sa kanyang pag-ibig. So, pinandikin mo yung dalawang bagay. Una, bilang kaibigan, hindi bilang alipin. Pangalawa, bahagi yun ng makita natin na ito ay hindi gawa ng karapatan natin, ngunit dahil pinili tayo ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Yung ating lamang ay pagtugon sa pagpili ng Diyos. So, idalangin natin na naway umaling ni